Sa pagpapatuloy ng ating kwento, lumapit si Vikir at nakangiting tinanong ang kanyang ama kung may mas malakas pa ba kaysa sa isang orc. Nabigla ang mga tao. Naisip niyang mas mabuting ipakita ang kaunti sa kanyang lakas upang maipakita ang kanyang pag-unlad at sana'y mahiwalay na siya kay Hugo. Pumayag si Hugo at pinakawalan ang isang nilalang na nahuli sa pag-atake ng mga barbaro. Gutom na ang halimaw simula noon. Muling nabigla ang mga tao. Ngunit masaya si Vikir. Ang bagong kalaban niya ay isang troll. Umungol ito sa kanya. Tinanong ni Vikir si Hugo kung maaari na siyang magsimula at pumayag si Hugo. Sumugod siya sa troll. Sumuntok ang troll ng malakas pero naiwasan ito ni Vikir. Nainis siya at umatras muna. Naguluhan ang mga tao sa kanyang ginawa dahil iyon ang perpektong pagkakataon para umatake. Sang-ayon si Hugo sa kanyang ginawa, tama raw ito dahil sa kakayahan ng troll na magpagaling ng sarili. Patuloy na umiilag si Vikir hanggang sa napagod ang troll. Tinawag ng mga tao si Vikir na henyo sa edad na 8 taon, ang plano raw niya ay pagurin muna ang kalaban. Naisip ni Vikir na sobrang bagal nito at kailangan na niyang kumilos. Hindi niya magamit ang buong lakas dahil baka magdulot ito ng problema sa kanya. Sa halip, ginamit niya ang lakas ng troll laban dito at tinaga ang braso. Bumagsak ang troll, hawak ang dugo ang balikat. Pinuri ng mga tao si Vikir. Naisip niyang hindi sapat ang unang teknik upang tagain ang makapal na balat ng troll. Sinabi ni Hugo na itigil na ito dahil baka maging delikado, pero sagot ni Vikir ay malapit na siyang matapos. Nakaramdam siya ng epiphany. Sinabi niyang titigil siya kung hindi niya mapapatay ito sa susunod na atake. Umungol sa galit ang troll. Naglabas si Vikir ng pulang aura bilang paghahanda. Sumigaw ang troll habang nakatayo lang si Vikir. Ngunit may napansin ito, isang nakakatakot na aura mula kay Vikir. Sa isang iglap, nahati ang troll sa dalawa dahil sa atake ni Vikir gamit ang aura ng hound. Nabigla ang lahat. Pati si Vikir ay nagulat sa kanyang ginawa. Tumawa siya, sinabing nagawa niya ito. Hindi makapaniwala si Hugo at ang mga nasa arena. Makalipas ang 1 linggo sa hapagkainan. Nainis si Vikir sa pagkain. Napatingin siya sa paligid at napansin na iniiwasan siya ng lahat mula noong laban sa arena. Ngunit masaya siya sa reaksyon ni Hugo at naipakita lang niya ang kaunting bahagi ng kanyang tunay na lakas. Nakuha rin niya ang abilidad ng mabilisang paggaling mula sa troll. Naisip niya na mas madalas na silang kumakain ni Beelzebub. Biglang lumitaw ang triplets sa likuran niya. Humanda siya. Tinanong ni Vikir ang triplets kung hindi pa sapat ang huli nilang laban, pero sabi ng mga ito, hindi iyon ang iniisip niya. Gusto raw nilang sabihin na astig siya noong nilabanan niya ang mga halimaw, kaya nabilaukan si Vikir. Tinanong ng triplets kung ayos lang siya habang iniisip ni Vikir kung may masama silang balak. Habang kinikilabutan siya sa sinabi ng mga ito, dumating si Butler Barrymore at sinabing kailangan niyang pumunta sa silid ng patriarka. Sa mansyon ng pamilya Baskerville. Nag-uusap si Hugo at ang pinuno ng Mord clan na si Adolf Mord. Pinag-uusapan nila ang taunang pagsasanay sa pagitan ng mga pamilya, umaasang walang aberya. Sabi ni Hugo, gasgas lang iyon at OA lang ang mga anak ng Mord. Sabi ni Adolf, dahil yun sa marangal at may dignidad ang mga ito. Ang kilalang pamilyang Mage, ang mga Mord, at ang pamilyang Panday Dugong Bakal, ang mga Baskerville. Hindi palaging masama ang ugnayan nila. Sabi ng emperador, ang mahika at espada ay dapat magkasama. Dahil doon, taon-taon silang may joint training bilang tanda ng pagkakaibigan. Ngunit isang minahan ng Ruby ang natuklasan sa pagitan ng kanilang mga lupa. Nagkaroon ng alitan kung sino ang may-ari. Tinanong ni Adolf kung mayroong supernova sa pamilya Baskerville, isang batang isinilang na may pambihirang talento. Ipinagsawalang bahala ito ni Hugo. Nagulat si Adolf sa reaksyon ni Hugo sa papuri para sa bata. Sinabi niyang mayroon ding henyo ang pamilya Mord. Tinawag niya si Camus. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang batang babae. Tiningnan siya ni Hugo. Ipinakilala ni Adolf na si Camus ay anak ng kapatid niyang si Respani. Pinapabati siya kay Hugo pero sa halip, tinawag siyang magnanakaw na kumuha ng minahan ng Ruby. Nagalit si Hugo. Nagulat si Adolf sa sinabi ng bata. Sabi ni Camus, iyon ang narinig niya sa karwahe, ang nakakainis na balbas ang nagnakaw ng minahan. Lalo pang nainis si Hugo. Sinabi ni Adolf na hindi tama iyon at si Hugo ay nagpigil ng galit.
Hinawakan ni Adolf si Camus, tinanong kung ano ang balak ni Hugo sa bata. Sagot ni Hugo, hindi tinuruan ng magandang asal ang mga Mord. Tinanong ni Adolf kung tinatakot ba niya ang 8 taong gulang na bata. Biglang pumasok si Vickers at nagsabing, ano, hindi ba tinuruan ng Mord ang mga anak na huwag mainggit sa pag-aari ng iba? Napaisip si Adolf kung si Vickers nga ba ang tinutukoy na supernova. Napansin niyang nawawala si Camus. Lumapit si Camus kay Vickers at tinanong kung ano raw ang sinabi niya. Naalala ni Vickers ang pangalang Camus Mord, ang bakal na emperatris ng Mord clan. Isang henyo na sa kanyang kasikatan ay pinuksa ang lahat ng halimaw at barbaro sa bundok Lenore gamit ang apoy at sibat. Naalala rin ni Vickers na napakaganda nito. Sumigaw si Camus, sinabing ang minahan ng Ruby ay sa kanya. Aba, nag-abala ka pang mag-tantrums, sagot ni Vickers. Nagliyab si Camus sa galit sa salitang i-tantrum. Sinabi niya na ipapaliwanag niya kung bakit kanila ang minahan, kahit sa isang hangal na aso tulad ni Vickers. Umiti lang si Vickers, sinabing magiging masaya yon. Gumawa si Camus ng yelong replika. Nagulat ang lahat. Sinabi niyang ipapaliwanag niya. Nadismaya si Vickers dahil akala niya ay maglalaban na sila. Ipinaliwanag ni Camus na nasa pagitan ng Mord at Baskerville ang minahan. Ang pasukan ay nasa lupain ng Mord, pero ang mismong minahan ay nasa ilalim ng Baskerville. Natuwa si Adolf, nainis si Hugo. Dagdag ni Vickers, hindi naman kailangan ng Baskerville ang Ruby dahil ginagamit lang ito sa mahika. Pero tinawag niyang tanga si Camus dahil walang sinuman ang papayag na pumasok sa lupa nila kapalit ng barya. Nagalit si Camus, tinuro ang iskultura ng lupa. Inikot niya ang braso sa magkabilang bahagi. Tinanong niya kung kaninong braso iyon. Inulit ni Vickers ang tanong at hinawakan ang kanyang braso. Akin siyempre, sagot niya. Namula si Camus. Nabigla siya, bakit siya raw pagmamay-ari ni Vickers? Sinabi ni Vickers, sino nagsabing ikaw ang akin? Ang braso mo lang. Ipinakita niya ang kutsilyo. Nagulat sina Adolf at Barrymore. Umiti si Vickers, sinabing laruan lang ang kutsilyo. Itaas niya ang braso ni Camus na parang puputulin ito. Napaluha si Camus at sumigaw sa kanyang tito. Galit na lumapit si Adolf, sinabing layuan ang pamangkin niya. Binitiwan ni Vickers ang braso niya at tumakbo ito kay Adolf. Galit na sinabi ni Adolf kay Hugo kung anong kalokohan yon. Tahimik si Hugo, tumingin kay Vickers. Sinabihan ni Hugo si Vickers na sumobra siya. Humingi ng paumanhin si Vickers, sinabing biro lang ito sa kanilang pamilya. Nagulat si Adolf na laruan pala ang kutsilyo. Yumuko si Vickers at humingi ng tawad. Sinabi ni Hugo kay Adolf na masyado siyang na-involve sa laro ng mga bata. May mungkahi raw siya tungkol sa minahan. Sabi niya, dapat ay maglaban na lang sa mga paligsahang pambata. Sinabi ni Camus kay Vickers na hindi niya ito malilimutan. Ngumiti lang si Vickers at tumango. Nagsimula na ang paligsahan sa pagitan ng Mord at Baskerville. Ang mga batang 8 taon hanggang 15 taon ay naglaban. Ngunit lahat ng atensyon ay nakatuon sa dalawang henyo, Camus at Vickers. Tumunog ang kampana para sa simula ng laban. Sinabi ni Camus na hindi siya magpapapigil. Nagulat ang lahat, quadra casting ang ginawa niya. Ngumiti si Adolf habang napabilib ang mga tao. Pinalabas ni Camus ang kanyang mahika. Ngunit iniwasan lahat ni Vickers. Sinabi niyang dapat ay isa lang ang i-cast nito. Tinawag siyang tanga ni Camus dahil hindi raw niya alam ang mahika. Nagpatayo siya ng pader mula sa bato. Pero dinurog lang ito ni Vickers gamit ang kamay. Nagulat si Camus, iniisip kung ito ba ang lakas ng isang Baskerville. Pumikit siya at pagdilat niya, naroon si Vickers. Pitik lang sa noo at tumilapon siya. Nagulat si Adolf, natawa si Hugo. Tinanong ni Camus kung bakit siya pinitik, inakala niyang kinakalaban siya ng mahina. Tinuro ni Vickers ang kanyang noo, sinabing baka masaktan siya. Mas mabuting tapusin na agad ang laban. Pero hindi siya pinansin ni Camus. Nagtayo pa siya ng 2 pader. Nagtago siya at tumawa. Naisip ni Vickers kung ikutan na lang niya, pero sinabayan na lang niya ang laro, sinuntok niya ulit ang mga pader. Nagulat si Camus sa kamay ni Vickers na sumira sa pader. Tinanong ni Vickers kung kaninong braso ang lumampas sa pader, sabay pitik sa noo. Bumagsak si Camus na may malaking bukol. Hinawakan niya ito at nagalit. Sumigaw siyang papatayin niya si Vickers. Iniwasan ni Vickers ang apoy. Naisip niyang mahirap talaga ang makipagdeal sa bata.
Tumingin siya sa likod, baka iba na lang ang sumalo sa kanya. May isa pang laban sa likuran. Dalawang tanga, isang mage na laging gumagamit ng apoy, at isang mandirigma na pumuputol ng mahika. Naisip niyang baka makatulong ang mga iyon. Sumigaw si Camus, tinanong kung bakit hindi siya tinatamaan. Lumapit siya kay Vikir, pinapaharap siya. Biglang nagsimula ang isa pang mage ng isang spell. Nagkaroon ng perpektong pagkakataon si Vikir. Sinabi niya kay Camus na dapat ay handa siyang magdepensa. Lumitaw ang isang malaking bola ng apoy sa likod niya. Hindi makapaniwala si Camus. Sumigaw si Adolf, hindi. At makikita natin ang malaking pagsabog ng apoy.